Lagi ka na lang yatang may overtime sa trabaho. Ngayong buwan lang naman eh. Sa susunod wala na. Sayang din kasi, dagdag din sa sahod ko. Lahat ba kayo may overtime ng mga kasama mo? May iba na hindi kasama. Hindi naman kasi sila kailangan sa site eh. Eh bakit si paring Anton hindi nag-overtime? Eh ayaw naman niya. Tsaka may karelyebo naman kasi siya. Teka, ba't ba ang dami mong tanong? Masama bang magtanong? Kilala kasi kita, Dorina. May ibig sabihin na naman yung pagtatanong mo eh. Kung lagi mo na lang mamasamain ang pagtatanong ko, ay naging asawa mo pa ako. O baka naman meron kang itinatago sa akin. Eh ano naman ang itatago ko? Aba malay ko sa'yo. Wala akong itinatago. Puro trabaho lang ang inaatupag ko at wala nang iba. Eh bakit hindi ka makatingin ng diretso sa akin? O ayan, diretso na ang tingin ko sa'yo. Gusto mo ilapit ko pang mukha ko sa mukha mo. Ay, oo na. Naniniwala na akong wala kang tinatago. Alam ko kung anong naglalaro dyan sa isip mo. 3 na ang anak natin. Kung gusto kong magloko, edi sana noon pa. Eh malay ko ba? Baka kasi nananawa ka na sa akin. Ano ka, ulam na pagsasawaan ko? Kita mo nga si Hans. Ang ganda at sexy na ng asawa. Nagawa pang magloko. Igagaya mo naman ako dun. Simulat sa pool naman, babaero na yun. Nasa dugo na talaga niya yun. Mabuti na rin yung tinatanong kita. Mahirap na no? Baka maimpluwensyahan ka ng barkada mo, mambabae ka rin. Umiral na naman yung pagkapraning mo. Tara na nga, umuwi na tayo. Daanan na rin natin yung mga bata sa eskwelahan. Ang selos na hindi napipigilan ay parang apoy na unti-unting sumisira sa relasyon. Ang dating masayang tahanan ay nagiging lugar ng galit at pagtatalo ng mag-asawa. Magandang araw, Miss Gwen, at sa lahat ng taga-subaybay ng inyong channel. Tawagin niyo na lamang po akong Dorina. 32 years old at tubong Batangas. May asawa at 3 anak. Matagal na po ninyo akong taga-subaybay at hilig ko po ang mga kwento tungkol sa kulam at barang. Kaya naisipan ko ring ibahagi ang karanasan ko sa inyong channel. Nangyari po ito may 1 taon pa lang ang nakakalipas. Ay, nakakapagod. Palibasa kasi bihira na akong bumiyahe. Maupo po muna kayo, Tay. Ikukuha ko kayo ng maiinom. Akin na po pala ang mga bagahe ninyo. Ang dami-dami nyo namang dala. Para sa inyo yung mga dala ko. Ay may bote rin ako ng lambanog dyan. Bigay ng kumpare ko. Umiinom pa ba si Limuel? Oo naman po. Matutuwa yun mamaya pagdating. Sakto, wala po siyang pasok bukas. Ay, ang mga bata nga pala. Isinama po ng tiyahin nila sa mall. Iyon po yung kapatid ni Limuel na dalaga pa. Sa nakikita ko maayos naman kayo rito ng mga bata. Oo naman po. Ito po. Inumin niyo muna ito. Salamat anak. Bakit nga po pala bihira na kayong dumalaw dito sa amin? Ang lapit lang naman ng sa atin Marami kasi kung ginagawa sa bahay. Dinadalaw naman po ba kayo ni na Kuya Bong at Ami? Oo naman. Maari bang hindi kay lapit-lapit lang ng bahay nila. Ikaw dapat ang dumalaw sa amin at sa mga kapatid mo. May problema po ba, Tay? Wala naman. Gusto ko lang na magkasama-sama tayo minsan. Mula kasi nung magsipag-asawa kayo bihira na tayong makumpleto. Pasensya na po, Tay ha. Kung nakakalimutan ko na kayo, babawi na lang po ako sa susunod. Pasensya ka na rin kung nagiging madrama ako ngayon ha. Bigla ko kasing naalala nakaraan. Nung maliliit pa kayong mga bata, parang ang bilis lang kasi ng panahon. Ngayon, meron na kayong sariling pamilya. Sabi naman kasi namin sa inyo noon, dapat nag-asawa kayo ulit para may makasama kayo sa buhay. Bata pa naman kayo nung mabiyudo. Noong mamatay ang nanay ninyo, hindi ko na yan naisip pa. Masaya naman ako kahit ako lang ang mag-isa. Marami pa rin po bang nagpapagamot sa inyo? Marami pa naman, kaya nga abala rin talaga ako. Taga saan naman ang nagpapagamot sa inyo? Madalas galing pa sa ibang lugar. Dinadayo pa talaga nila ako.
Mabuti pa po, Tay. Magpahinga muna kayo sa kwarto. Pupunta lang po ako sa talipapa. Bibili ako ng ulam para sa inyo. Albularyo ang aking ama. Marami na siyang napagaling at napapagaling pa rin hanggang ngayon. Naalala ko pa nung bata ako, halos lahat ng tao sa lugar namin sa kanya pumupunta dahil wala namang pampadoktor. Sa awa ng Diyos, gumagaling naman lahat ng lumalapit sa kanya. Dahil din kay Itay, kaya kami nagkakilala ni Limuel. May sakit nun ang asawa ko at lahat ng doktor pinuntahan na nila. Pero hindi pa rin makita ang totoong sakit niya. Hanggang may nakapagsabi sa pamilya niya ng tungkol kay Itay. Dinala nga siya doon na lantang gulay na. Nalaman na pinakulang pala ito ng dating nobya. Ilang beses pa siyang nagpabalik-balik sa amin. Hanggang sa ang dahilan na ng pagpunta niya para ligawan ako. Ay, ba't nga pala wala pa si Limuel? Nakalimutan ko palang banggitin na lagi pong may overtime sa trabaho niya. Buti at nakikita pa niya ang ginagawa niya kahit gabi na. May ilaw naman daw po sa site. Ang sipag talaga ng asawa mo. Malaki na siguro ang ipon ninyo. Malaki ang sahod ng backhoe operator eh. Lagi pa siyang may overtime. Opo, kahit papano. Ngayon pa lang po pinaghahandaan na namin ang pagkakolehiyo ng 3. Tama naman na habang maaga pa, paghandaan nyo na. Bakit parang nag-aalala ka dyan? May problema ba kayo ng asawa mo? Wala naman po, Tay. Kaya lang po nag-aalala kasi ako na baka dumating ang araw na makahanap ng ibang babae si Limuel. Bakit mo naman nasabi yan? May kakaiba ka bang napapansin sa asawa mo? Wala naman po. Kaya lang, alam niyo naman na lapitin ng babae si Limuel. Kahit ba lapitan siya ng lahat ng babae, kung hindi naman niya pinapansin, wala yun. Paano po kung matukso siya? Ano ka ba naman, anak? Magtiwala ka lang sa asawa mo. May tiwala naman ako sa kanya, pero wala sa ibang babae na nakikilala niya. Sa halip na mag-isip ka dyan, kausapin mo si Limuel. Sabihin mo sa kanya mga pinangangambahan mo. Kinausap ko na po siya. Halos pareho lang kayo ng sinabi. Ayun naman pala At saka, huwag kang duda ng duda sa kanya. Baka mamaya mapuno siya sa'yo. Ang dami ko kasing nababalitaan ngayon na hiwalayan dahil sa ibang babae. Katulad ng kakilala namin dito. Ang ganda na nung babae, Tay, ha? Aba, nagawa pang ipagpalit sa iba ng asawa. Di lalo na po ako na mukha ng losyang. Huwag mo kasing pabayaan ang sarili mo. Kahit abala ka sa mga pag-aasikaso sa pamilya mo, mag-ayos ka pa rin. Naisip ko tama nga si Itay. Minsan kasi sa dami ng ginagawa ko, pati pagsusuklay ng buhok, nakakalimutan ko na rin gawin. Biglang may ideya na pumasok sa akin. Lihim na lang akong napangiti. Nang dumating si Limuel, tuwang-tuwa siya na makita si Itay. Kaya kahit pagod, pinagbigyan niya ito na uminom sila. Sa labas ng bahay sila pumuesto. Ako na rin ang naglabas ng pulutan nila na binili ko kanina sa talipapa. Mabuti naman po nadalaw nyo kami dito. Matagal ko na talagang balak pumunta rito. Ngayon lang natuloy. Hindi po ba kayo nalulungkot o naiinip sa inyo? Mag-isa na lang kasi kayo sa bahay. Normal na malungkot minsan, pero hindi ako naiinip dahil sa dami ng mga gawain. Marami pa rin po bang nagpapagamot sa inyo? Oo, marami pa rin naman. Meron nga akong ginamot nung isang araw Akala ko pangkaraniwan lang ang sakit niya. Hindi ko akalain na sinasapian na pala ng demonyo. Ano pong ginawa nyo? Nagpatawag na ako ng pare para magsagawa ng exorcism. Muntik na nga akong mamatay nung sa akin naman sumapi ang demonyong yun. Buti po walang masamang nangyari sa inyo. Hindi ako nagpatalo sa kanya. Paulit-ulit akong nanalangin at tumawag sa Panginoon. Panalangin pa rin ang pinakamabisang sandata natin. Sang-ayon po ako sa inyo. Dasal talaga ang pinakamabisa sa lahat ng sandata.
Sa totoo lang, natakot din ako. Hindi dahil sa baka mamatay ako ha, kundi baka hindi ko na masilayan muli ang mga anak ko at mga apo. Kaya po ba bigla kayong napadalaw dito? Oo, baka kasi hindi lang yun ang makaengkwentro ko. Kung sakaling oras ko na nga, kahit papano, nakasama ko pa kayong mga mahal ko sa buhay. Bakit hindi nyo na lang po tigilan ng panggagamot? Hindi ko naman kasi maaring tanggihan ng mga taong pumupunta sa bahay para magpagamot. Sa bagay nga po. Tsaka hindi nyo naman sila matitiis. Aba, nakalahati na natin tong bote ah. Hindi natin namamalayan. Nagkwentuhan lang tayo eh. Oo nga po. Inom lang po tayo. Siya nga pala. Kumusta naman kayo ng anak ko? Ayos naman po kami. Hindi ko naman sila pinababayaan. Nag-aalala kasi si Dorina na baka ipagpalit mo siya sa ibang babae. Sinabi ko naman po sa kanya na hindi mangyayari yon. Masyado lang kasi siya nagpapaapekto sa mga nababalitaan niyang hiwalayan. Sabi ko nga sa kanya magtiwala lang siya sa'yo. Wala po akong balak magloko at sirain ang pamilya ko. May tiwala naman ako sa'yo. Ikaw na lang ang bahalang magpapasensya kay Dorina. 2 araw lang na malagi sa amin si Itay. May kailangan pa daw kasi siyang gawin sa amin. Nangako na lang ako na dadalawin namin siya kapag may pagkakataon. 1 araw kaaalis lang ng mga bata para pumasok sa eskwelahan. Naisip ko ngayon na pumunta sa salon para magpaayos ng buhok. Maliban sa savings naming mag-asawa na nasa bangko, meron din ako na itatabi para sa gastusin sa bahay. Kinuha ko muna yung pambayad sa kuryente. Malapit na rin naman ng sahod ni Limuel, tsaka ko na lang ibabalik. Hello! Welcome to JB Salon. Magpapariban ka, madam? Oo, sana. Ano kaya ang bagay sa buhok ko? Kailan ka ba huling nagpa-rebond? Ay, ito ang unang beses. Talaga? Ay, halika madam. Maupo ka rito at titignan ko ang buhok mo. Ano kaya yung maganda para sa buhok ko? Alam mo, madam, parang alambre na sa tigas ang buhok mo. Ang maganda dito Brazilian blowout na may keratin treatment na. Sige. Yun na lang ang gawin mo sa akin. Sigurado na mai-inlove uli sa iyo ang asawa mo pagkatapos ng gagawin ko sa iyo. Yun nga ang dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Dahil nun lang ulit ako nagpasalon, hindi ko akalain na ganun pala katagal magpaayos ng buhok. Inabot na ako ng gutom pero hindi pa rin matapos-tapos. Masakit na rin ang ulo ko sa lamig ng tubig at init ng plancha sa buhok. Pakiramdam ko matatanggal na ang mga buhok ko sa anit. Nang makita ko naman ang resulta sa buhok ko na wala naman ang gutom at pagkainip na nararamdaman ko. Kahit ako kasi halos hindi ko na makilala ang sarili ko sa harap ng salamin. Ako ba talaga ito? Parang ibang tao na ang nakikita ko sa salamin. Sabi ko naman sa'yo matutuwa ka sa resulta. Wala pa akong naging customer na hindi masayang umalis sa salon ko. Thank you talaga. Magkano nga po pala ang babayaran ko? Dahil unang beses mong magpasalon, bibigyan kita ng discount. Natuwa kasi ako sa'yo, 4,000 na lang. Ha? Ang mahal pala. Kulang na lang malaglagang pangako nang marinig ko ang sinabi ni JB. Napatingin pa ako sa nakalahad niyang palad sa akin. Parang gusto ko tuloy batukan ng sarili ko kung bakit hindi muna ako nagtanong kanina. Hindi lang ang pambayad sa kuryente ang nagastos ko. Pati ang panggastos namin sa linggong yun. Masaya naman akong umuwi pero nag-aalala din. Dahil hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ni Limuel oras na malaman niyang nagastos ko ang budget namin para sa linggong yun. Nandito na ako. Oh, nasaan ang nanay? Dorina. Ako nga. Para ka namang nakakita ng artista dyan. Anong nangyari sa'yo?
Galing ako kanina sa salon. Nagpaayos ako ng buhok. Maganda ba? Bagay ba sa akin? Oo naman. Hindi nga kita nakilala agad eh. Bakit mo naman naisipan na magpaayos ng buhok? Naisip ko lang na magpaganda. Hindi porke nasa bahay na lang ako pababayaan ko ng sarili ko, no? Tama rin naman. Kumain na ba kayo ng mga bata? Oo, kumain na kami kanina. Halika na sa kusina, ipaghahain na kita. Kanina pa nga ako nagugutom eh. Ano bang ulam natin? Sana may sabaw. Gusto ko kasing makahigop eh. Hindi ako nakapagluto ng may sabaw eh. Di ba nga galing ako ng salon? Ang tagal nang ginawa sa akin. Gulay ba at pritong isda ang niluto mo? Hindi rin. Bumili lang ako sa tindahan. Ano to? Itlog na pula na may kamatis? Maupo ka na dito. Tamang-tama dahil mainit ang kanin. Bakit ito lang ang ulam natin? Hindi mo ba gusto? Magbubukas ako ng delata. Bakit hindi ka man lang nagluto ng ulam ngayon? Kasi nga... Kasi nga nagpasalon ka. Sana bumili ka na lang ng lutong ulam. Meron naman mabibilhan eh. Alam mo naman na ayokong ganito ang ulam kapag galing ako sa trabaho. Pagod na nga ako tapos ito pa ang ihahain mo sa akin. Limuel, huwag ka naman sana magagalit ha. Wala na kasing natirang pera eh. Naubos sa pagpapasalon ko. Ano? Inubos mo lahat ng budget natin? Anak, Dorina naman. Hindi ko naman kasi alam na mahal pala yun. Hindi ka ba nagtanong muna bago mo ituloy yung pagpapaayos ng buhok mo? Hindi eh. Pati nga yung pambayad sa kuryente na gastos ko. Pambihira ka naman, Dorina. Nakapagpaganda ka nga, naubos naman ang budget natin. Di ba malapit na rin naman ang sahuran. Ilang araw na lang naman tayo magtitipid eh. Isa pa nga yan sa problema. Madedelay ang sahod namin. Ang malas naman talaga. Malas talaga. Tapos sinabayan mo pa. Ilalabas ko na lang muna sa bangko ang savings natin. Alam mo naman na meron tayong pinaglalaanan sa pera na yon, Dorina. Anong gagawin natin ngayon? Wala na akong maisip na paraan eh. Dapat kasi nagsabi ka muna sa akin sa plano mong pagpapaayos ng buhok. Bibigyan naman kita eh. Hindi yung gagastusin mo yung perang nakalaan sa kuryente at dito sa bahay. Gusto lang naman kitang surpresahin eh. Nasurpresa nga ako. Hindi ba halata? Bakit ka ba ganyan ha? Ginawa ko lang naman ito para sa'yo eh. Pero galit ka pa. Hindi ako nagagalit dahil gusto mong magpaganda. Pero sana hindi yung perang may pinaglalaanan ng ginastos mo. Ganun na rin yon. Oo na, kasalanan ko na. Huwag kang mag-alala. Gagawa ko ng paraan kung paano may babalik ang perang yon. Ikaw tong galit eh. Imbis na tanggapin mo na lang yung pagkakamali mo. Tinatanggap ko na nga eh. Ano pa bang gusto mo? Dorina, bumalik ka dito! Kinakausap pa kita! Tingnan mo ang babaeng yun. Siya na nga may kasalanan, siya pa ang may ganang mag-walkout. Nahiga na lang ako basta sa kama namin. Wala na akong pakialam kung masira man ang buhok ko. Napaiyak na lang ako dahil sa pagkapahiya. Akala ko pa naman kahit nagastos ko ang pera na meron ng pinaglalaanan, hindi magagalit si Limuel. Nagkamali ako. Kanina ko lang siya nakitang nagalit ng ganun. Kinabukasan pagkaalis ng mga anak namin, nagchat ako sa bunso kong kapatid na kung pwedeng pahiramin niya muna ako ng pera at ibabalik ko rin agad. Mabuti na lang pumayag siya at hindi na rin nag-usisa. Yun din kasi ang unang beses na lumapit ako para manghiram ng pera. May ulam na? Saan ka kumuha ng pambili? Umutang ako sa kapatid ko para lang maibalik yung perang nagastos ko. Nakagawa naman na ako ng paraan eh. Sana hindi ka na lang umutang sa kapatid mo. Naiintindihan naman ako nun, hindi tulad ng iba. Pasensya na ako, nagalit ako sa'yo. Dala din siguro ng pagod sa trabaho. Naiintindihan naman kita eh. Pero sana maintindihan mo rin ako. Mukha lang madali ang trabaho ko dito sa bahay pero nahihirapan din ako.
Kahit kailan, hindi ako nagrereklamo. Dahil kahit nakakapagod, masaya ako na pagsilbihan kayo. Alam ko naman yun eh. Hindi ko naman binabaliwala ang pagiging may bahay mo. Pero sana maisip mo kung ano ang mga priority natin. Huwag kang mag-alala, hindi na ako magpapaganda. Hahayaan ko na lang na maging losyang ako sa paningin mo. Bahala ka na rin kung maghahanap ka ng ibang babae. Ilang beses ko nang sasabihin sa iyo na hindi ko magagawang tumingin sa iba. Kaya ka siguro biglang nagpasalon no. Hindi pa rin maalis sa isip mo na baka mambabae ako. Hindi mo ako masisisi. Sa dami ba naman ng mga malalanding babae ngayon? Kahit na maghubad pa ang mga babaeng yun sa harap ko, hindi nila ako matutokso. Sinasabi mo lang yan ngayon. Para ka namang walang tiwala niyan sa akin eh. Meron naman. Pero paano nga kung dumating ang pagkakataon na subukan ang pagsasama natin? Magtiwala ka lang sa akin. Hindi mangyayari ang kinatatakutan mo. Sige na, bati na tayo. Hindi ako sanay na nag-aaway tayo eh. Sige na nga. Nahihirapan din naman ako na hindi tayo nag-uusap. Ay, salamat. Bati na kami ng maganda kong misis. Maganda daw. Para sa akin, ikaw ang pinakamaganda sa lahat. Oo na, naniniwala na ako. Kahit nagkaayos na kami ni Limuel, hindi pa rin mawala sa isip ko ang pangamba na baka dumating ang pagkakataon na makahanap siya ng mas bata at mas maganda sa akin. Inalagaan ko na rin ang buhok ko dahil sayang din naman. Ang mahal pa naman ito. Naibalik ko na rin ang perang nahiram ko sa kapatid ko. Isang araw kami naman ang pumunta kay Itay. Tuwang-tuwa siya dahil sa biglaan naming pagdalaw sa kanya. Parang may nag-iba yata sa'yo ngayon. Baka po dito sa buhok ko. Oo nga. Yan nga agad ang napansin ko. Ay, kaya pala gumanda ka lalo ah. Pinag-awayan pa nga namin to ni Limuel eh. Nagastos ko po kasi yung pambayad sa kuryente at budget sa bahay. Yun ang ginamit ko pampaayos ng buhok ko. Ay, yung ba ang dahilan kung bakit ka humiram ng pera sa kapatid mo? Opo, ngayon na nga po ang dahilan. Hindi naman kasi kailangang gumastos para sa pagpapaganda. Oo nga po eh. Nanghinayang din naman ako sa ginastos ko. Pero naging aral din naman sa akin ang nangyari. Yun naman ang mahalaga. May natututunan tayo sa bawat pagkakamali natin. Lalo na rin pinagtitibay noon ng samahan niyong mag-asawa. Kaya ako lang din po kasi nagawa yun dahil nag-aalala ako na baka makahanap si Limuel ng higit na mas bata at maganda sa akin. Ay, hindi pa rin pala yan nawawala sa isip mo? Ewan ko po ba, Tay, kung bakit ako nag-iisip ng ganito? Napapraning na yata ako. Magtiwala ka lang sa asawa mo. Hindi niya gagawin yun. Huwag mong bigyan ng dahilan ng asawa mo para magalit sa'yo. May mga lalaki na ayaw nilang pinagdududahan sila. Ipipilitin ko po na wag ng pagdudahan si Limuel. Hoy, siya nga pala. Mamaya puntahan mo ang kapatid mong si Ami. May nangyari po ba? Para may makausap. Nalulungkot kasi siya ngayon. Oh, nag-away po ba sila ng asawa niya? Hindi naman. Mabait ang bayaw mo at lagi siyang iniintindi. Kung ganun po, anong problema? Nagpa-check up kasi silang mag-asawa. Nagtataka kasi sila kung bakit hindi pa sila nakakabuo. Lumabas na ang kapatid mo ang may diferensya. Ay, kawawa naman si Ami. Matagal na nilang gusto magkaanak. Sige po, Tay. Pupuntahan ko na muna si Ami ha. Yayayain ko na rin dito sa bahay. Wala naman yata ang asawa niya sa kanila. Ayaw pa sana ng kapatid ko na sumama sa bahay ni Itay, mabuti na lang napilit ko. Naiintindihan ko naman ang nararamdaman niya pero hindi niya kailangan magmukmuk sa kanila. Napag-usapan din namin ang kalagayan niya. At nabanggit niya na balak na lang nilang mag-ampon na mag-asawa. Wala naman akong tutol sa plano nila. Pero nagbigay din ako ng opinyon sa gusto nila.
Mahirap na kasi kung basta-basta na lang mag-aampon ng bata. Dapat pinag-iisipan talaga yun ng mabuti. Pero sa nakikita ko sa kapatid ko, desidido na siya sa plano nila mag-asawa. Makalipas nga ang 1 buwan, nabalitaan na lang namin na nag-ampon na sila ng babaeng sanggol. Wala tayong magagawa dahil yun ang desisyon nilang mag-asawa. Sinabi ba kung saan galing yung bata? Hindi eh. Tinatanong ko nga din. Ang sagot lang sa akin ng kapatid ko, huwag ko na daw alamin. Mas mabuti raw na sila lang mag-asawang nakakaalam. Respetuhin na lang natin ang desisyon nila. Ang importante, masaya na ang kapatid mo. Hindi man lang kasi pinag-isipan mabuti. Sabi ko pa naman kung desidido ng mag-ampon, saka mag-anak na lang namin. Kahit papaano, kadugo pa rin namin yung bata, di ba? May kakilala naman kami eh. Ibig sabihin, anak ng ibang tao yung ampon nila? Oo, paano kung may dugong kriminal yung pamilya ng batang yun? Baka naman kakilala nila yung pamilya ng bata. Huwag mo na lang silang pakialaman. Baka mamaya sumama pa ang loob ng kapatid mo sa'yo. Napansin ko pa naman na naging sensitive na siya. Wala naman na akong balak makialam sa kanila, no? Basta pinayuhan ko na siya. Baka naman maging malamig ang trato mo sa bata dahil hindi nyo kadugo. Siguro hindi ako magiging malapit masyado. Matuwa ka na lang sa pagdating ng bago mong pamangkin. Binati ko naman ang kapatid at bayaw ko. Pero huwag silang umasa na may regalo pa akong gaya ni kuya, no? Ano bang tinitingnan mo dyan sa labas ng bintana? Nabanggit kasi sa akin ni paring Josh na pauupahan daw yung bahay ni Aling Tasha. Baka yung mga lumilipat ngayon ang titira. Akala ko ba ibebenta na lang ang bahay na yan? Malay mo, nagbagong isip nila. Ilan ang nakita mong tao na lilipat? Isang dalagita at binatilyo lang ang nakita ko eh. Baka isang pamilya sila. Mukhang busy pa sila sa paglilipat. Bukas ko na lang sila pupuntahan para batiin. Sana wag silang pagpiestahan ng mga tsismosa dito sa atin. Hindi ka na nasanay sa mga taga rito. Sa bagay nga, kahit saan naman may mga tsismosa. Ilang sandali rin namin pinanood ang ginagawang pagbaba ng mga gamit ng 3 kalalakihan sa jeep. Hindi ko na rin nakita ang sinasabi ng asawa ko na binatilyo at dalagita. Baka nasa loob na ng bahay. Kinabukasan na mapag-isa na lang sa bahay, pumunta ako sa bagong kapitbahay namin. Yun nga lang parang walang tao dahil tahimik ang buong bahay. Tatalikod na sana ako nang biglang dumating ang isang babae. Alanganin ng pagkakangiti niya at may dala siyang supot ng pandesal. Excuse me, may kailangan po ba kayo? Isa ka ba sa bagong nakatira dyan? Opo, ako pala si Mia, kasama ko ang mga kapatid ko. Yun sigurong nakita ng asawa ko na dalagita at binatilyo kahapon. Ang mga magulang nyo. Wala na po kaming magulang na kasama. Ako nga pala si Dorina. Ayun lang ang bahay namin, no? Gusto ko lang sana kayong i-welcome kaya ako pumunta. Salamat po Ate Dorina sa pag-welcome ninyo. Pasok po muna kayo. Okay ka lang ba? Baka kasi nakakaabala ako sa inyo. Okay lang po, tulog pa naman ang mga kapatid ko. Lumabas lang ako para bumili ng almusal namin. Nakita ko kahapon na marami kayong gamit. Buti nagkasya dito sa bahay ni Aling Tasha. Oo nga po eh. Magkano upa ninyo dito? Libre po kaming pinatira dito ni Chang. Dapat nga po papaupahan niya. Bigla pong nagbago na naman ang isip. Tsahin mo pala si Aling Tasha. Sabi nga niya noon, ibibenta itong bahay. Tapos papaupahan na lang. Ngayon naman pinatirhan ng libre. Ang gulo naman ng matandang yon. Ganun po talaga ang tiyahin kong yon. Ano nga pala ang trabaho mo? Nag-a-apply pa lang po ako ng trabaho. Ganun ba? Saan nga pala kayo galing ng mga kapatid mo? Galing pa po kaming Bicol. Huy, ang layo din ha? Siya nga pala, ang ganda mo. Kasing puti ka ng labanos ha? Naman ako po sa nanay ko. Siguradong hindi ka mahihirapan sa paghahanap ng trabaho. Sana nga po, dahil sa akin na umaasa ang mga kapatid ko.
Nasaan na ba ang mga magulang ninyo? Ulila na po kami. Lola lang po namin ang nagtaguyod sa amin. Mag-iisang taon na po siyang namayapa. Naku, pasensya na ha. Napasobra yata ang pag-uusisa ko. Ayos lang naman po. O paano, uuwi na muna ako ha? Kapag may kailangan ka, huwag kang mahihiyang kumatok sa bahay namin. Salamat po, Ate Dorina. Mukha namang mabait ang bago naming kapitbahay. Nang makauwi ako, hindi ko mapigilan na pagmasdan ng kulay ng balat ko. Ang layo kasi sa kutis ni Mia. Kahit nung dalaga ko, hindi maputi ang balat ko kahit ang dami ko ng bleaching soap na sinubukan. Hindi ko man lang nasubukan na maging makinis. Nang sumunod na mga araw, naging usap-usapan si Mia sa lugar namin. Wala na akong naririnig kundi kung gaano siya kaganda at kakinis. Tuwing dumadaan ako sa tambayan ng mga tsismosa, siya rin ang pinag-uusapan. Narinig ko pa nga ang sabi ng isa na kailangan ingatan ng mga asawa nila baka maagaw bigla. Natagalan ka yata sa labas. Sumagap pa ako ng chismis eh. Ano naman nasagap mo? Puro na lang bago nating kapitbahay ang pinag-uusapan ng lahat ng tao. Ngayon lang kasi nagkaroon ng magandang dayo sa lugar natin. Para tuloy siyang artista. Kung titingnan mo namang mabuti, hindi naman siya maganda. Maputi lang talaga. Subukan niya magpaitim kung magagandahan pa sa kanyang mga tao. Hindi lang naman sa itsura dapat nagbabasi eh. Kung mabait naman siya at marunong makisama, nakakadagdag din yun ng pagiging maganda. Ikaw ba? Nagagandahan ka sa kanya? Oo naman, pero mas maganda ka para sa akin. Sa tingin ko magkakaproblema ang babae yun dahil sa itsura niya. Bakit mo naman nasabi yan? Tingin kasi sa kanya ng mga babae dito, banta sa kanila. Baka naman kasi dahil sa kanya, iwan sila ng mga asawa nila. Sa tingin mo naman papatulan sila ni Mia. Hindi naman natin kilala ang tunay na ugali ni Mia, no? Malay mo naman. Tingin ko naman disenteng babae siya. Hindi siya para pumatol sa may asawa. Sa ganda niyang yun, maraming binata ang magkakagusto sa kanya. Ikaw ba hindi naaakit sa kanya? Ano bang klaseng tanong yan? Sagutin mo na lang ang tanong ko. May pamilya na ako kaya hindi ko na ginagawa ang tumingin pa sa ibang babae. Baka naman sinasabi mo lang yan. Ikaw talaga. Natural lang sa aming mga lalaki na magandahan sa ibang babae. Pero hindi ibig sabihin na naaakit kami. Teka nga muna, huwag mo sabihin na nagseselos ka na naman. Hindi no, bakit naman ako magsiselos? Iyang mga pagtatanong mo kasi, parang naghahanap ka ng away. Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Maayos ang pagsasama natin. Huwag ka sanang mag-isip ng kung ano-ano na ikasasama lang ng loob mo. Kaya din siguro ako ganito dahil naiinip ako dito sa bahay. Hindi naman kita pinagbabawalan na lumabas kasama ang mga kaibigan mo Ilang beses ko na silang tinanggihan sa mga imbitasyon nila. Kaya ngayon, hindi na nila ako naaalala. Sa day off ko lalabas tayo buong pamilya para makapag-relax naman tayong lahat. Hindi natuloy ang plano naming paglabas nung day off ni Limuel. Nung gabi kasi nilagnat ang bunso namin. Namili na lang ako ng araw na yon para kahit sa bahay makapag-banding kami mag-anak. Habang wala ako sa bahay, pumunta pala si Mia. Magtatanong sana kung may kilala kami na marunong mag-ayos ng nasirang gripo. Nagkataon namang marunong si Limuel kaya nagpresenta na siya. Mabuti na lang po marunong kayong mag-ayos. Mahal din kasi ang bayad kung dun ka pa sa nag-aayos talaga lalapit. Naisip ko nga din po yun. Kaso wala naman akong pagpipilian. Ilang araw na naming problema ang tumatagas na tubig na yan. Ayoko naman pong sabihin kay Tia Tasha at baka masermonan pa ako. Baka isipin nun, kami lang ang nakasira. Kung may mga sira dito sa bahay nyo, huwag ka mag-atubili na tumawag sa bahay. Tuwing linggo naman nasa amin lang ako. Opo. Wala yata si Ate Dorina. Namili siya ngayon. Dapat nga aalis kami. Kaya lang nilagnat ang bunso namin kaya hindi natuloy. Uso po yata ngayon ng trangkaso.
Yung sumunod sa akin na kapatid ko may lagnat nga din. Baka nga, hinala kasi namin baka sa eskwelahan siya nahawa. Teka lang po habang ginagawa nyo yan, ikukuha ko kayo ng maiinom. Huwag ka na magabala pa. Huwag na po kayong tumanggi, pasasalamat ko ito sa inyo. Mia, nakahanap ka na ba ng trabaho? Nabanggit kasi ng asawa ko na naghahanap ka daw. Opo, sa isang tindahan po bilang cashier. Kaya lang po baka umalis na rin ako kapag nakuha ko na yung sahod ko. Bakit naman? Nakakahiya pong sabihin. Baka makatulong ako kung sasabihin mo. Pinag-iinitan po kasi ako nung asawa ni Sir. Natataranta po ako kapag nandun. Pakiramdam ko lagi niya akong binabantayan kung kailan magkakamali. Parang alam ko na ang dahilan nung asawa nung sir mo. Panigurado na nagsiselos yun. Yun nga po ang sabi ng mga kasama ko. Kung desidido ka nang umalis sa pinapasukan mo, baka gusto mong mag-apply sa boss namin. Naghahanap kasi siya ng assistant Mabait yun si Mr. Hudson. Ibibigay ko sa iyo ang address para kung gusto mong mag-apply. Maraming salamat po. Susubukan kong mag-apply, baka matanggap ako. Sa palagay ko naman matatanggap ka. May ilang minuto na akong nakakauwi sa bahay, hindi pa rin bumabalik si Limuel galing sa bahay ni Mia. Binanggit ng isa kong anak galing nga raw dito ang dalaga at humihingi ng tulong. Kanina pa rin ako pasilip-silip sa may bintana. Mula kasi ron, kita ang harapan ng bahay ni Mia. Inabot pa yata ng kalahating oras bago ko nakita na lumabas si Limuel. Kumaway pa siya sa babae at todong ngiti pa hanggang makauwi ng bahay namin. Natagalan ka yata kina Mia. Ano bang ginawa mo ron? Ilang araw na kasing tumatagas ang gripo nila. Wala naman alam si Mia sa pag-aayos nun kaya humingi ng tulong. Mabuti na lang at marunong naman ako. Mukhang masaya ka pa nung umalis ka sa kanila. Habang ginagawa ko yung gripo, nakikipagkwentuhan naman si Mia. Masayang kausap Ikaw na nga lang magtuloy nitong pag-aayos ko ng mga pinamili ko. Magluluto pa kasi ako. Anong oras na Gutom na ang mga bata. Dapat kasi inuna mo muna ang pagluluto bago to. Akala ko kasi pabalik ka na. Dahil sabi ng mga bata kanina ka pa nandun. Natagalan nga ako sa pag-aayos ng gripo. Mukhang mainit na naman ang ulo mo Napagod ka ba sa pamimili? Hindi naman. Magpahinga ka na muna. Ako na ang bahala dito. Ayun na lang ang gawin mo. Ako nang bahala sa pagluluto. Baka sabihin mo pa ngayon ka lang nag-day off hindi ka pa makapagpahinga. Bakit ba parang galit ka na naman? Hindi ako galit. Kilala kita, Dorina. Ano na naman bang ikinakagalit mo, Wala nga sabi. Bakit bang kulit mo? Nagagalit ka ba dahil tinulungan ko si Mia? Wala naman kasing problema kung tutulungan mo siya. Nasa iyo naman yun. Minsan, hindi na kita maintindihan Sa tagal na natin nagsasama, hindi mo pa rin ako maintindihan? Paano kasi? Sala sa init at sala sa lamig ka minsan. Ayaw mo naman sabihin kung anong ikinakagalit mo bigla. Hindi naman ako manghuhula Hindi ako nagagalit. Tapusin mo na nga lang yan. Pupuntaan ko na lang muna ang anak natin. Hirap talagang ispilingin ng mga babae. Lalo na tong asawa ko. 5 araw nang pabalik-balik ang lagnat ng bunso namin. Pina-check up ko na rin at niresetahan lang kami ng doktor ng gamot. Pero wala pa rin pagbabago sa kondisyon nito. Napilitan na akong tawagan si Itay para pumunta sa bahay namin. Baka siya lang ang makakapagpagaling rito. Pagdating nga ni Itay, agad sinuri ang apo. Nagtaka pa ako kung bakit bigla siyang pumunta sa may bintana at sumilip. Pagkatapos dali-dali niyang isinara yon. Kumusta na po ang anak ko? Saan ba kasi nagpupunta ang batang ito? Mukhang nakagambala siya ng hindi natin kauri. At ngayon, gusto na siyang isama. Pagkagaling naman po sa eskwelahan nandito lang naman po siya palagi. Hindi katulad ng ate at kuya niya na gumagala pa pag uwi. Maaring sa eskwelahan siya nakagambala. Sa tanghali kasi, pinapayagan sila ng mga teacher na lumabas ng room nila. Mapuno pa naman ang bandang likuran ng eskwelahan nila. Baka doon sila naglaro ng mga kaklase niya.
Hindi pa rin humuhupa ang lagnat niya. Nasa paligid lang po ba yung mga gustong kumuha sa kanya? Nasa labas sila ng bahay. Naririnig ko na tinatawag nila ang apo ko para sumama sa kanila. Ay, Diyos ko. Huwag niyo pong pababayaan ang anak ko. Patawarin ninyo ako kung naging pabaya akong ina. Wala kang kasalanan. Hindi naman 24 oras mong mababantayan ang mga anak mo, lalo na kapag nasa eskwelahan. Dapat nung unang araw pa lang na nilagnat, tinawagan ko na sana kayo eh. Hindi mo naman kasi alam eh. Ginawa mo naman lahat para gumaling ang anak mo. At saka ngayon lang naman nangyari to eh. Anak, huwag kang sasama sa kanila ha, kahit anong mangyari. Huwag mo silang pakinggan. Malalim ang tulog niya. Hindi kanya naririnig. Mabuti pa, intindihin mo muna ang dalawa mong anak. Ayoko po siyang iwan, Tay. Gusto ko dito ako sa tabi ng anak ko. Ay, sige. Ikaw ang bahala. Tinawagan ko na rin kanina si Limuel. Sabi ko umuwi na maaga. Huwag kang mag-alala. Hindi nila makukuha ang anak mo. Bakit ba ganitong pagsubok ang ibinibigay sa akin? Hindi ko kaya kapag mga anak ko nang nalalagay sa alanganin, Tay. Dahil alam ng Diyos na malalagpasan mo ito. Kaya huwag kang panghihinaan ng loob. Opo, Tay. Napilitan na rin akong lumabas muna ng kwarto dahil madilim na wala pa rin si Limuel. Inasikaso ko muna ang hapunan namin. Kapag ganong nanggagamot si Itay, hindi talaga siya kumakain. Maligamgam na tubig lang ang pinanlalaman niya sa tiyan niya. Wala rin akong ganang kumain. Kaya sinamahan ko na lang ang dalawa ko pang anak na nag-aalala din ng sobra sa kapatid nila. Ilang sandali pa dumating na rin si Limuel. Pasensya na, ngayon lang ako dumating. Hindi mo ba nabasa ang chat ko? Nabasa naman. Kasi hinintay ko na rin si Mia para sabay na kaming umuwi. Sabay kayo umuwi ni Mia? Ngayon kasi ang unang araw niya sa trabaho eh. Hindi pa niya kabisado ang pag-uwi. Assistant na nga pala siya ng amo ko. Sinabihan ko kasi na subukan mag-apply. Swerte naman at tatanggap siya. Alam mo bang kanina pa ako nag-aalala sa anak natin? Kaya nga nag-chat ako sa'yo eh. Di ba nandito naman si Itay? Kaya ba parang naging panatag ka? Hindi naman sa ganon. Ano ba ang lagay ng anak natin ngayon? Si Itay ang tanungin mo, wag ako. Pasensya ka na kung ngayon lang ako nakauwi. Huwag ka nang magalit. Sana kasi pamilya ang priority mo at hindi ibang tao. Ngayon lang naman sumabay si Mia eh. Sa susunod, mamamasahin na lang siya. Mabuti naman. Hindi naman natin binili ang motor mo para kung sino-sino ang iangkas mo. Kaya ba galit ka na naman dahil sa pinasakay ko si Mia? Kapitbahay naman natin siya eh, kaya pinasabay ko na. Alam mo naman na maraming naiinis sa babaeng yun eh. Kaya inis ka na rin sa kanya. Sigurado ako na hindi pa niya ipinapakita ang tunay niyang ugali. Kung may itinatago pa siyang ibang ugali, wala naman tayong pakialam doon. Hindi naman siya nang aapak ng ibang tao eh. Ay, huwag na nga natin tong pagtalunan pa. Pupuntahan ko na lang ang anak natin. Amoy usok ang buong kwarto nang pumasok si Limuel. Nilapitan niya ang anak namin at hinipo ang noo. Mainit pa rin ito at humpak na rin ang pisngi dahil hindi masyadong kumakain. Umupo siya sa dulo ng higaan. Hinintay niya munang matapos si Itay sa ginagawa nito bago nagtanong. Kumusta na po si Red? Ayos na ang lagay niya. Ay, salamat naman. Nag-aalala din ako habang nasa trabaho. Narinig ko ang pagtatalo niyo ni Dorina. Pasensya na po kayo, Tay. Minsan kasi hindi ko na maintindihan si Dorina eh. Kilala ko ang anak ko. Meron siyang pinagseselosan. Naisip ko na rin po yan. Pero alam ko na hindi rin naman siya aamin. Eh, sino ba ang babaeng pinagseselosan niya? Kapitbahay lang po namin. Pamangkin po ni Aling Tasya. Ang mabuti pa, iwasan mo na lang ang kapitbahay niyong yun para hindi na lumala ang away niyong mag-asawa. Kanina lang naman po kami nagkasabay. May tiwala naman ako sa'yo, pero kilala mo ang asawa mo. Nabawasan lang pero selosa pa rin.
Huwag sana niyang hilingin na umalis ako sa trabaho ko dahil sa selos niya. Sa lahat po kasi ng napasukan ko, dito malaki ang naging sahod ko. Naaalala ko kasi nung bago pa lang kaming nagsasama. Ilang trabaho rin ang inalisan ko dahil sa kanya. Malaki na ang mga anak namin at malaki na rin ang gastos. Hindi pwede na mawalan ako ng trabaho. May punto ka naman. Kaya kahit anong mangyari, huwag kang aalis sa trabaho mo. Hindi po talaga, Tay. Dahil kapakanan nila ang iniisip ko. Minsan ba napag-usapan yung mag-asawa kung gusto niyang magtrabaho? Baka kasi naiinip na rin siya rito sa bahay. Dati po nabanggit ko sa kanya. Ayaw na daw niya. Mas gusto niyang asikasuhin kaming mag-ama. Pero babanggitin ko po ulit sa kanya. Baka nagbago na ang isip niya. Sabi mo nga kasi lumalaki na ang mga apo ko at natural na malaki na rin ang gastos. Kung magtutulungan kayo, madali na sa inyo mga gastusin. Oo nga po. Baka namimiss na rin niya na magkaroon ng sariling kita. Ay, ikaw na ang bahalang magpasensya sa asawa mo, ha? Kinabukasan naging maayos na ang lagay ng anak namin. Magana na rin siyang kumain at gusto nang pumasok. Umuwi na rin ng araw na yun si Itay. Tumawag din kasi ang kapatid ko at meron daw naghahanap sa ama namin para magpagamot. Nagkaayos na rin kami mag-asawa. Nangako pa siya na hindi na niya gagawin ang ikagagalit ko. Hindi ko lang inaasahan na isang araw habang nagdidilig ako ng mga halaman ko pupunta si Mia sa amin. Kamusta na po Ate Dorina? May dala po akong sopas, luto ko. Nag-abala ka pa. Salamat. Wala ka bang pasok ngayon? Wala po ang amo ko kaya hanggang bukas wala akong pasok. Dinala ko na lang sa bahay ang mga gagawin ko. Ang swerte mo naman. Ang gaan lang ng trabaho mo. Balita ko si Limuel ang nagpasok sa'yo sa trabaho. Parang gano'n na nga po. Siya kasi ang nagsabi na naghahanap ng assistant ang boss niya. Wala ka bang ibang mapasukan? Ang alam ko kasi puro lalaki ang katrabaho mo. Sa opisina lang naman po ako. Hindi naman ako pumupunta sa site kung saan naroon sina Kuya Limuel. Sigurado ka na ba sa trabaho mo? Wala ka na bang balak na umalis? Sa tingin ko po magtatagal na ako sa trabaho kong to. Mabait po kasi ang boss ko. Matanong ko lang ha. Lagi ba kayo nagkikita ng asawa ko sa trabaho? Kapag lang po break time, sa kantin din po kasi siya kumakain. Ganun ba? Doon pala siya sa kantin kumakain. Sayang lang pala ang pagluluto ko ng baon niya. Baka naman po yun ang kinakain niya sa kantin. Salamat nga pala sa binigay mong sopas ha. Minsan, dadalan din kita ng ulam. Hindi ka naman siguro maselan, ano? Naku, hindi po. Basta wala lang mani ang ulam o nilagyan ng peanut butter. Yung isa ko po kasing kapatid, may allergy sa mani. Talaga? May tao palang may allergy sa mani. Ngayon ko lang nalaman. Sa pagkakaalam ko kasi, yung iba kaya hindi kumakain dahil lalo daw dumadami ang tagyawat nila. Noon nga pong aksidente siyang nakakain, muntik na siyang matuluyan nun. Baka naman may nakain siyang iba kaya ganun. Dahil lang po talaga sa mani. Buti sinabi mo. Mahilig pa naman ako maglagay ng peanut butter sa mga niluluto kong ulam. Sige po Ate Dorina, baka nakakaabala na ako sa inyo. Dahil sa sinabi ni Mia tungkol sa asawa ko, maghapon na naman tuloy mainit ang ulo ko. Sayang lang ang paggising ko ng maaga para ipagluto siya ng babaunin niya. Pag-uwi niya nung gabi, tahimik lang ako. Ang hinaing ko rin sa kanyang ulam yung sopas na bigay ni Mia na malamig na at natuyo na ang sabaw. Ano to, ha? Huwag mo sabihin na ito ang ipapaulam mo sa akin. Dala yan ni Mia kanina. Ikaw na lang ang kumain. Siya nga pala bukas. Hindi ka na magbabaon. Total, sa kantin ka naman pala kumakain. Ano na naman bang problema mo? Ikaw ang problema ko. Sana noon pa sinabi mo na lang na ayaw mo magbaon. Kinakain ko naman ang baon ko eh. Kanin lang naman ang binibili ko sa kantin. Hindi kasi pwedeng kumain dun kung hindi ka bibili. Alangan naman lahat ng kasama ko dun kumakain at ako mag-isa sa ilalim ng puno. Baka naman kasi gusto mo lagi kayo magkasabay ni Mia.
Inamin mo dati, di ba, na nagagandahan ka sa kanya? Kaya hindi malabong magkagusto ka sa kanya. Pagod na nga ako sa trabaho tapos ito pa ang isasalubong mo sa akin. Huwag mong ibahin ang usapan. Wala namang kasing kwenta yung sinasabi mo eh. Kung ano-ano na naman ang ibinibintang mo. Ano bang motibo mo kung bakit mo siya pinasok sa trabaho mo, ha? Wala akong ibang motibo. Sinabi ko lang yun sa kanya dahil totoo naman na naghahanap ang boss namin ng assistant. Sana kasi hindi mo nalang binanggit sa kanya. May trabaho na naman siya doon ah. Wala na tayong magagawa. Tapos na. Hindi ako matatahimik hanggat magkasama kayo sa iisang trabaho ng babaeng yun. Ano na naman ang gusto mong mangyari ha? Gusto mong umalis na naman ako sa trabaho? 35 na ako. Sa edad kong to, mahirap na maghanap ng trabaho. O pues, asahan mo na lagi tayo mag-aaway. Alam mo Dorina, napakamakasarili mo. Hindi mo man lang naisip ang kapakanan ng mga anak natin. Akala mo yata ganun lang kadali maghanap ng trabaho eh. Ibig sabihin, hindi ka aalis? Hindi. Isa lang ang ipinapahiwatig mo. Meron ang namamagitan sa inyo ng babaeng yun. Sinabi na ngang wala eh. Gusto mo magharap-harap tayong tatlo. Para ano? Sigurado naman akong magkakailalang kayong dalawa. Para sana maliwanagan yung isip mo. Hindi ka ba nahihiya? Pinag-iisipan mo na masama yung tao. Dapat nga kayong mahiya eh. Kung ayaw mo magharap-harap tayong tatlo, di wag. Basta tigilan mo lang ako. Tinalikuran na ako ni Limuel. Hindi na rin siya naghapunan. Kinabukasan naman hindi ko siya pinagluto ng baon niya. Wala siyang imek hanggang makaalis. Ilang beses din niya akong tinangkang kausapin pero lagi ako umiiwas. Hanggang sa nagsawa na rin siya sa pagsuyo sa akin. Sa trabaho nagkita sila ni Mia at nakapag-usap din. Mukha pong mabigat ang problema ninyo, Kuya Limuel. Paano mo nalaman? Malakas po ang pakiramdam ko. Pwede niyong sabihin sa akin. Hindi ko man kayo matulungan. Kahit paano gagaan ang pakiramdam niyo. Ang totoo niyan, ikaw ang problema. Po, bakit naman po ako? Pinagseselosan ka kasi ng asawa ko eh. Akala niya may namamagitan sa atin. Grabe naman si Ate Dorina. Sabi ko nga kausapin ka para malinawan siya. Ayaw naman. Kakausapin ko po siya. Baka po maniwala siya. Kilala ko ang asawa ko. Baka awayin ka lang noon. Hindi naman po kasi tama na pag-isipan niya tayo ng masama. Yun na nga eh. Pasensya ka na. Pati ikaw nadamay pa. Parang napasama pa yata na nakapasok ako dito sa trabaho. Noon pa kasi selosa na ang asawa ko. Kahit nga bakla na nagdamit babae, pinagseselosan niya. Ang tindi naman pala niyang magselos. Kaya nga eh. Alam ko, ang makakapagpatahimik lang sa kanya yung umalis ako sa trabaho. Huwag niyong gawin yan. Mahirap kayang mag-apply ngayon. Iyon na nga. Hindi man lang niya naisip. Kung hindi ko lang inaalala ang mga anak ko, pagbibigyan ko na siya para magkabati na kami. Pasensya ka na, Kuya Limuel ha. Kailangan ko rin kasi ng trabaho. Ako lang din kasi ang inaasahan ng mga kapatid ko. Hindi ko naman hihilingin na umalis ka sa trabaho. Susubukan ko pa rin na paliwanagan ng asawa ko. Paano kung magmatigas pa rin siya? Bahala na. Mahigit 1 linggo na kaming hindi nag-uusap ni Limuel. Ito na rin ang pinakamatagal naming pagtatampuhan. Kahit abutin pa ng 1 buwan, hindi ako makikipag-ayos sa kanya. Yun ang paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Day off ng asawa ko ng araw na yun. Sinama niya ang mga anak namin sa bahay ng mga magulang niya. Ang panganay lang namin na nagpaalam sa akin. Ngayon na nag-iisa ako sa bahay, ramdam ko ang lungkot at bigat ng dinadala ko. Habang nagmumuni-muni lang sa sala, biglang may kumatok. Si Mia na pagbuksan ko. Anong kailangan mo? Gusto sana kitang makausap, Ate Dorina. Okay lang ba kung papasok ako? Sige, tumuloy ka. Salamat po, ate.
Sabihin mo na kung ano sadya mo. Nakausap ko po pala si Kuya Lemuel. Nagsumbong na pala kaagad siya sa'yo. Ate, gusto ko lang linawin na mali kayo nang iniisip sa amin ni Kuya Lemuel. Sa tingin mo kaya maniniwala ako sa'yo? Kaya nga po ako nandito ngayon eh. Hindi ka nga pinagkakatiwalaan ng mga taga rito eh. Ako pa kaya? Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang galit ng mga taga rito sa akin. Wala naman akong ginagawang masama. Siguro kasi nararamdaman nila na ikaw ang sisira sa samahan ng pamilya nila. Hindi niyo ako kilala para husgahan agad. Hindi kita hinuhusgahan. Wala ka pang ang ginagawa eh. May mga mag-asawa na nagkakagalit dahil sa presensya mo. Kung gusto niyo na umalis ako dito, hindi ko gagawin. Ang tigas mo rin oh. Samantalang dayo ka lang naman dito sa lugar namin. Wala naman sigurong masama kung dito namin pinili ng mga kapatid kong tumira. Kapag hindi ka pa umalis, sisirain mo lang ang pamilya ko. Wala naman akong intensyon na manira ng pamilya. Kaya nga nandito ako para makipag-ayos eh. Kayo naman kasi itong problema. Ako pa talaga ang problema. Nananahimik ako dito. Ikaw itong basta na lang dumating. Tama nga siguro si Kuya Lumuel. Sarado na ang isip niyo sa anumang paliwanag. Aalis na lang ako. Pati sa trabaho mo, umalis ka na rin. Hindi ako pwedeng umalis dahil sa mga kapatid kong umaasa sa akin. Sinundan ko pa ng matalim na titig ang papalayong dalaga. Sa tindi ng nararamdaman ko, hindi ko na namalayang nakakuyom na pala ang mga kamao ko. Dumating minsan si Lemuel galing trabaho na gabing-gabi na. Kaya kung ano-ano na naman ang naiisip ko. Hindi ko na rin inintindi ang pagod niya. Basta inaway ko na agad siya pagdating niya. Pwede ba? Pagpahingahin mo muna ako. Bakit pa? Sigurado naman ako na kanina ka pa nakapagpahinga. Di ba dapat kanina ka pa nandito? Bakit ngayon ka lang umuwi? Nag-overtime ako sa trabaho. Akala ko ba wala na kayong overtime? Ibinalik ulit. Hos, baka naman sa ibang babae ka nag-overtime. Tigilan mo na nga ako sa kakaselos mo. Hanggat magkasama kayo ng babaeng yun, hindi ako mapapakali. Ang kapal na mukha niya na magmatigas na hindi umalis sa trabaho. Hindi naman ikaw ang nagpapasahod sa kanya para utusan mo siyang umalis. Kung ayaw niya, di ikaw ang umalis. Hindi ka talaga nag-iisip, no? Akala mo yata ganun lang kadali ang sinasabi mo. Ayaw mo umalis sa trabaho kasi nandun ang babae mo. Wala nga sabi kaming relasyon ni Mia. Hindi ako naniniwala. Imposible na hindi mo siya magustuhan eh. Bahala ka na nga sa buhay mo. Pagod na ako sa mga binibintang mo eh. Kapag hindi ka pa umalis sa trabaho mo, pareho ko kayong sisiraing dalawa. Hindi ka ba naaawa sa tao? Kailangan niya ng trabaho. Dapat ang nararamdaman kong isipin mo, hindi ang babaeng yon. Mula noon hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagbago. Wala na sa lugar yung pagsiselos mo. Malakas ang pakiramdam ko, kaya hindi mo ako pwedeng lokohin. Kung gusto mong maayos ang pagsasama natin, sumunod ka na lang. Kung hindi ko lang iniisip ang mga anak natin, malamang matagal na kitang sinunod. Huwag mo na silang idahilan kaya hindi ka makaalis sa trabaho mo. Ang totoong dahilan naman talaga, ayaw mong malayo sa babaeng yon. Alam mo, hindi ka na nahiya sa mga anak natin. Malalaki na sila, naiintindihan na nilang nangyayari. Gusto mo na tumanim sa isip nilang lagi nating pag-aaway? Dapat ka lang mahiya sa kanila dahil sa mga pinaggagawa mo. Oras na pinilit mo kong umalis sa trabaho ko, hindi ako ang maghahanap ng panibagong papasukan. Ikaw ang magtatrabaho at ako ang mag-aasikaso sa mga anak natin. Para malaman mo ang pakiramdam na nagtatrabaho para sa pamilya. Habang dumadaan ang mga araw, lalo pang lumalala ang away namin mag-asawa. Sa galit ko, siniraan ko si Mia sa lugar namin na nilalandi niya ang asawa ko. Mas lalo tuloy naging masama ang tingin sa kanya ng mga tao. Nakarating din yun kay Aling Tasha. Kinausap niya ang pamangkin tungkol sa kumakalat na balita at pagkatapos kinumpronta naman ako. Kahit matanda na, matalas pa rin ang dila niya. Kilala kasi ang matandang babae sa pagiging taklesa.
Yang pamangkin ninyo ang pagsabihan ninyo at hindi ako. Wala ka namang ebidensya sa mga paratang mo kay Mia. Sinabihan mo pa siyang dayo. Pareho lang naman kayong dayo. Hindi ka naman taga rito sa lugar namin kundi si Limuel. Asawa na po ako ni Limuel, kaya taga rito na rin ako. Tumigil ka na nga sa pagkakalat mo ng malisyosang balita. Dahil kung hindi, tayo ang maghaharap sa barangay. Kilala mo ko na hindi umaatras. Pues sabihan ninyo ang pamangkin ninyo na umalis na sa trabaho. Tigilan na niya ang asawa ko. Huwag niyang sirain ang pamilya ko. Di magpakita ka sa akin ng kahit isang ebidensya lang, ako mismo ang magpapabalik sa probinsya sa pamangkin ko. Maghintay lang kayo at magpapakita ako ng ginagawa ng pamangkin ninyo. Puro ka lang naman salita Sa totoo lang, ikaw ang sumisira sa pamilya mo. Mabait lang talaga si Limuel kaya hindi ka pa niya iniiwan. Nasabi na ninyo mga dapat ninyong sabihin. Makakaalis na kayo. Binabalaan kita, Dorina. Tigilan mo si Mia. Huwag niyo akong tinatakot sa mismong pamamahay ko. Dahil kahit matanda kayo, hindi ko kayo uurungan. Ilugar mo yung pagiging matapang at selosa mo. Baka yan pa ang magdala sa'yo sa kapahamakan. Hindi pa rin ako nagpatinag. Tinuloy ko pa rin ang paninira ko kay Mia. Kung dati lagi lang akong nasa loob ng bahay, ngayon naman kasama na ako sa kumpulan ng mga tsismosa sa lugar namin. Pati asawa ko nadamay na rin sa tsismis na ako na rin ang may gawa. Dahil sa mga pinaggagawa ko, napuno na rin si Limuel. Nagpa siyang umalis na lang sa trabaho. Hindi ko alam ang desisyon na yun ng asawa ko ang maglalagay sa pamilya ko sa alanganing sitwasyon. Sorry kuya ha. Dahil sa akin kaya ka aalis sa trabaho. Kung hindi ko lang talaga kailangan ng perang pampaopera sa kapatid ko, ako na lang sana ang aalis. Wala ka namang kasalanan Gusto ko lang din turuan ng leksyon ng asawa ko. Malaman niya kung ano ang sitwasyon kapag walang pumapasok na pera sa bahay. Sana naman malinawan na si Ate Dorina. May mga tao na pinipili na hindi magbago, gaya ng asawa ko. 10 taon na kaming nagsasama ni Dorina. Pero kahit kailan, hindi ko nagawang magloko. Kaya nagtataka din ako kung bakit wala siyang tiwala sa akin. Siguro nasusulsulan din siya ng mga tao sa atin. Halos lahat kasi puro tsismosa. Isa rin nga yan sa nakikita kong dahilan. Talaga bang hindi na magbabago ang isip mo, kuya? Buo na ang desisyon ko. Paano ng mga anak ninyo? May konting ipon naman kami. Yun na muna siguro ang gagastusin namin habang naghahanap ako ng ibang mapapasukan. Nagigilty pa rin ako. Sana pala naghanap na lang ako ng ibang trabaho noon. Baka hindi na lumala ng ganito. Alisin mo na yan sa isip mo. Baka mamaya hindi ka pa makapag-concentrate sa trabaho. Mabait ang boss mo, pero istrikto yon pagdating sa trabaho. Ayaw no na nagkakamali lagi. Oo kuya, aayusin ko ang trabaho ko para hindi masayang ang pagsasakripisyo mo. Lagi mo lang tatandaan na para sa mga kapatid mo kaya ka nagsusumikap. Ipagdadasal ko na sana makahanap kayo agad ng trabaho. Sana nga. Inaalala ko rin kasi na may edad na ako. Pero hindi ako nawawala ng pag-asa. Sana magbago na rin si Ate Dorina. Maisip niya na napakaswerte niya sa asawa. O paano? Pupunta lang muna ako sa opisina ni Sir. Maagang umuwi ang asawa ko noon. Nadaanan pa nga niya ako na nakikipagkwentuhan sa may tindahan. Nang makita ko ang motor na dumaan, mabilis ako nagpaalam sa mga kasama ko para umuwi. Naabutan ko sa kwarto namin si Limuel at nagbibihis ng pambahay. Napansin ko agad ang mga dala niyang gamit na iniiwan niya sa trabaho niya. Siguro naman magiging masaya ka na. Umalis na ako sa trabaho. Ha? Kaya ba dala mong lahat ng gamit mo? Oo, hindi na rin ako nag-overtime. Huwag ka mag-alala. Makakahanap ka rin ng bagong trabaho. Sana nga, dahil sa lahat ng ayoko ang mahirapan ng mga anak natin. Ayoko silang tinitipid. Magtatanong ako sa mga kakilala ko kung may alam silang trabaho na pwedeng pasukan. Mamaya tatawagan ko ang kapatid at bayaw ko. Baka may bakante sa kanila. Sana rin tigilan mo na ang paninira mo sa amin ni Mia.
Wala naman akong ginagawa eh. Alam mo bang kinausap ako ni Aling Tasya? Gusto ka na niyang ireklamo ng paninirang puri. Nakiusap lang ako sa kanya na wag nang ituloy, kahit para sa mga bata na lang. Kaya pala biglang nanahimik ang matandang yon. Huwag mo sanang ubusin ang pasensya nung matanda. Oras na nagkalat ka na naman ng chismis tungkol sa pamangkin niya, hindi ko na siya pipigilan sa gagawin niya. Huwag ka mag-alala. Ngayon na hindi na kayo magkasama sa trabaho, wala na akong pakialam sa Mia na yon. Ay, salamat naman kung ganun. Limuel, sana naman ayusin na natin ang pagsasama natin. Ito naman talaga ang intensyon ko. Kaya nga pinagbigyan na kita kahit labag sa loob ko. Para manahimik na lang ang bahay na to. Sinunod kong gusto mo. Huwag ka mag-alala. Babalik na sa dati ang lahat. Aasikasuhin na ulit kita. Sige, pupuntahan ko lang muna ang mga bata. Isusunod ko na lang ang kape mo. Sabi niya hindi ako matitiis ng asawa ko. Nanumbalik na ulit ang samahan namin mag-asawa. May pagkakataon lang na minsan nakikita ko na malalim ang iniisip ni Limuel. Hindi ko alam kung dahil ba wala pa rin siyang nahahanap na trabaho. Mahigit 1 buwan na rin pala mula nang umalis siya sa trabaho niya. Tinawagan ko na rin ang kapatid ko at bayaw pero may age limit daw kasi sa kanila. Ganun din ang sinasabi ng mga kakilala ko. Nagtataka nga rin sila kung bakit umalis pa ang asawa ko sa trabaho niya, malaki naman ang sahod. Hindi ko naman masabi na ako ang dahilan. Kailangan na nating magtipid muna. Malapit na kasing maubos ang ipon natin sa bangko. Ha? Ay akala ko ba para yun sa pag-aaral ng mga bata? Kung hindi ko kukunin yun, wala na tayong panggastos. Ay kumusta na nga pala yung mga inaplayan mo? Hindi na ako umaasa na tatawagan pa nila ako. Mas marami akong kasabayan na nag-apply na mas bata at mahusay din naman. Kaya sigurado na sila ang tatawagan kesa sa akin. Sunod-sunod pa naman ang bayarin sa eskwelahan ngayon. May field trip pa ang mga bata. Pasamahin mo sila. Yan na nga lang ang kaligayahan ng mga bata eh. Tsaka sanay sila sa taon-taon lagi silang kasama. Kung wag ko na lang kaya sila pasamahin. Sabi mo kasi kailangan natin magtipid. Pero hindi sa pangangailangan ng mga anak natin. Ang hirap naman ng ganito na kailangan magtipid. Siguradong maninibago ang mga bata. Wala tayong magagawa kundi maghigpit muna ng sinturon. Mahirap talaga kapag walang trabaho. Malay mo naman sa sunod na araw meron ka na makita. Paano kung wala pa rin? Huwag ka kasing nega dyan. Basta ipagdasal mo na magkakaroon ka na ng trabaho. Lumipas ang mga araw na wala pa rin nahahanap na trabaho si Limuel. Napansin ko ring hindi na siya naghahanap. Ako ang sumasakit ang ulo dahil sa sunod-sunod na dumarating na bayarin. Gusto pa niyang unahin ang mga gastusin ng mga bata. Lalo ako nanlumo nang makita na ubos na ang ipon namin. Sa kagustuhan kong hindi ipaalam sa pamilya ko ang kalagayan namin sa ibang tao ako nangutang. Isang araw habang ako lang ang naiwan sa bahay, dumating naman si Mia. Ang laki na ng pinagbago niya. Mas lalo kasi siyang gumanda at kuminis. Anong ginagawa mo dito? Birthday po kasi ng kapatid ko, kaya nagdala ako ng pagkain. Ang lakas naman ng loob mo na magpakita pa dito. Ate, sana naman huwag ka nang magalit. Nasunod na naman ang gusto mo eh. Nasunod nga. Hirap naman kami ngayon kasi umalis sa trabahong asawa ko dahil sa'yo. Huwag mo naman sana akong sisihin. Ikaw tong gustong umalis sa trabaho si Kuya Limuel. Sinabihan ka naman niya na mahirap ang maghanap ngayon ng bagong papasukan. Kahit ano pa ang sabihin mo, ikaw ang punot dulo ng lahat ng ito. Baka meron akong maitulong sa'yo. Sabihin mo lang ate. Naaawa kasi ako sa mga anak mo. Naaalala ko sa kanila mga kapatid ko. Wala kang maitutulong sa amin. Ikaw ang nagdala ng kamalasan sa buhay namin. Kung ganyan ka magsalita, lalo kang mamalasin. Sana naman baguhin mo na ang ugali mo. Hindi mo ba alam na napakaswerte mo dahil mabait ang asawa mo? Pwede ba? Umalis ka na lang. Lalo mo lang sinisira ang araw ko
Dalhin mo na rin pabalik ang pagkaing bitbit mo. Hindi kami patay gutom dito. Walang nagawa si Mia kundi ang umalis, dala pa rin ang plato na laman ng pagkain. Nakakailang hakbang pa lang siya nang dumating naman si Limuel. Dito na lang niya ibinigay ang dala at tinanggap naman ng asawa ko. Hindi ko maiwasang magngit-ngit ang kalooban dahil sa ginawa niya. Bawal tanggihan ng grasya. Kung ayaw mo tong kainin, hayaan mo nga mga anak natin ang kumain. Hindi naman tayo patay gutom para dalhan niya ng pagkain, no? Sa handaan naman galing to eh. At isa pa, aminin man o hindi, nagugutom na ang mga anak natin. Paano kasi hanggang ngayon, hindi ka pa naghahanap ng trabaho? Tinatamad ka na nga yata eh. Tinatamad na talaga ako eh. Lalo na at paulit-ulit na lang na sinasabi na tatawagan na lang ako. Paano mga anak natin? Sige nga. Hindi ko alam. Hindi pwedeng hindi mo alam. Gumawa ka naman ng paraan, Limuel. Kung gusto mo, ikaw na lang ang maghanap ng trabaho. Ano? Bakit ako? O ngayon, alam mo na kung gaano kahirap ang walang trabaho. Ang nakakaawa ang mga anak natin dahil hindi ko na maibigay ang mga pangangailangan nila. Parang ako pang sinisisi mo ah. Ikaw naman talaga eh. Sinabihan na kita noon na hindi ganoong kadali ang maghanap ng bagong trabaho. Pero pinagpilitan mo pa rin ang gusto mo. Si Mia ang may kasalanan ng lahat ng ito. Pwede ba huwag ka nang manisi ng ibang tao? Masyado ka kasing makasarili. Puro yung nararamdaman mo na lang ang iniisip mo. Galit na tinalikuran ako ni Limuel. Napaupo na lang ako sa upuan at saka napaiyak dahil sa miserable ang buhay namin ngayon. Dahil wala na talaga akong malapitan, humingi na ako ng tulong sa pamilya ko. Lalo rin nadagdagan ng galit ko kay Mia. Ang gusto ko gumanti sa kanya. Isang araw binigyan ako ng isa naming kapitbahay ng kaldereta. Nabigti daw kasi ang kambing nila kaya kinatay na lang. Nang tanungin ko kung may mani ba yun na isinama, sagot nito peanut butter daw ang nilagay nila para mas lumapot ang sarsa. Nang makaalis ang babae, agad ko yun dinala sa bahay ni Mia. Ang kapatid niyang bunso ang kumuha at nagpasalamat pa. Lumabas ka dyan, Ate Dorina! Harapin mo ako! Huwag kang magtago dyan! Mia, bakit nagwawala ka dito? Ano bang problema mo? Nakakahiya sa mga kapitbahay. Nasaan ang asawa mo? Ilabas mo siya! Wala siya dito. Sumama sa mga anak namin sa eskwelahan dahil may meeting ang mga magulang. Ano ba kasing problema mo? Nag-aagaw buhay ngayon ang kapatid kong si Sab. Sinugod namin siya sa ospital. Hindi kita maintindihan. Ano bang nangyari sa kapatid mo? Wala ako kahapon. Nagbigay ng ulam ang asawa mo na may peanut butter. Alam niyang may allergy ang kapatid ko doon. Pero sinadya niyang bigyan. Hindi naman siguro sinasadya ng asawa ko yun. May motibo siya kung bakit nagbigay siya ng ulam. Ang sama ng asawa mo. Bakit kailangan niyang idamay ang kapatid ko? Kakausapin ko si Dorina. Ako nang humihingi ng pasensya sa ginawa niya. Mapapagaling ba niya ng kapatid ko, ha? Kung sakaling sinadya yun ng asawa ko, baka hindi ko na rin siya magawang patawarin. Babalikan ko siya. Hindi maaaring hindi niya pagbayaran ang ginawa niya. Wala akong kasalanan sa kanya. Siyang may malaking atraso sa akin. Bago man ang halian, umuwi na rin ako. May kalayuan din ang eskwelahan ng mga bata pero pinili ko na maglakad na lang para makatipid. Habang daan, kakaibang pinupukol na tingin sa akin ng mga tao. Kumaway pa nga ako sa mga katsismisan ko pero hindi nila ako pinansin. Tumalikod lang sila at saka nagbulungan. Pagdating sa bahay, galit agad ang isinalubong sa akin ni Limuel. Kung nagagalit ka dahil ngayon lang ako, naglakad lang kasi ako. Hindi yun ang ikinagagalit ko! Ano pala?
Alam mo na may allergy sa mani ang kapatid ni Mia, di ba? Bakit mo sila binigyan ng ulam na alam mo namang pwedeng ikapahamak ng kapatid niya? Kaldereta lang naman ang ibinigay ko Pasalamat nga sila, binigyan ko sila ng ulam. May motibo ka kaya ka nagbigay. Para yun lang, nagagalit ka na. Alam mo bang nasa ospital ang kapatid ni Mia? Nag-aagaw buhay ngayon yung bata dahil sa'yo. Para yun lang? Masyado naman silang maarte. Hindi yun kaartihan. May kondisyon yung bata kaya nga bawal sa kanyang pagkain na merong mani. Ano na nga ang balita ngayon? Galit na sumugod dito si Mia. Hindi ko alam kung ano ang gagawin niya sa'yo kapag hindi nakaligtas ang kapatid niya. Hindi ko naman kasi alam. Kung ganun, bakit tinanong mo si Ate Sel kung merong mani ang kaldereta na ibinigay niya? Ibig lang sabihin nun, may masama kang intensyon. Oo na. Inaamin ko ng gusto kong mapahamak ang kapatid ni Mia. Gusto ko lang kasing gumanti sa kanya Pero hindi ko naman akalain na magiging grabe palang epekto nun sa kapatid niya. Ikaw na nga tong may kasalanan sa tao. Ikaw pa talagang gumanti. Kaya siguro ibang tingin ng mga tao sa akin habang naglalakad ako pa uwi kanina. Sigurado ako, siniraan na niya ako. Hindi man lang kita kinakikitaan ng pagsisisi. Di ba nasa ospital naman na? Gagaling na rin ang kapatid niya. Magkahalong takot at pag-aalala ang nararamdaman ko. Lumipas pa ang mga araw bago namin nabalitaan na maayos na ang lagay ng kapatid ni Mia. Noon lang ako nakahinga ng maluwag. Pero naging malamig na ang pakikitungo sa akin ni Limuel. Dama ko rin ang galit niya sa akin. Isang hapon habang nagdidilig ako ng mga halaman ko nakatayo sa di kalayuan si Mia. Matalim ang titig niya sa akin. Puno ng galit at panguusig ang mga mata nito. Lalapitan ko sana siya pero bigla na siyang tumalikod. Lingid sa kaalaman ko masamang maging kaaway si Mia. Limuel, pwede mo ba akong bilhan ng gamot? Masama kasi ang pakiramdam ko Ang sakit na lalamunan ko, baka tatrangkasuhin ako. Uutusan ko ang anak natin na bumili sa tindahan. Limuel, huwag ka naman sana magalit sa akin Hanggat hindi ka nagbabago, hindi magiging maayos ang pagsasama natin. Naisip ko nga na doon muna kami ng mga bata sa magulang ko. Huwag mo naman sanang hayaang tuluyan na masira ang pamilya natin ng dahil lang kay Mia. Huwag mo nang idamay ang ibang tao. Aminin mo na ikaw ang problema. Limuel, sakit ng ulo ko. Parang mabibiyak sa sakit. Mahiga ka na muna at hihilutin ko ang ulo mo. Kukunin ko lang ang langis. Pinahiga na lang muna ako ni Limuel sa kama at saka siya lumabas ng kwarto namin. Hindi naman siya nagtagal. Pagbalik niya, kulang na lang matumba siya sa gulat. Nanlalaki rin ang mga mata niya at para na siyang hindi makagalaw sa kinatatayuan niya. Anong problema? Bakit ganyan ang itsura mo? Sa palagay ko, kailangan natin ng itay mo. Anong ibig mong sabihin? Tumingin ka sa salamin. Ano bang meron? Bakit kailangan kong... Ano nangyari sa mukha ko? Bakit nabagalang ganito? Hindi ko alam. Kanina wala naman yan Hindi kaya nabati ako? Ha? Si tatay lang ang makakapagpagaling sa akin. Tawagan mo siya, Limuel. Tatawagan ko na siya. Mahiga ka na ulit. Para buong mukha ako mabibiyak sa matinding sakit. May isang oras din bago dumating si Itay. Mas namagana ng husto ang mukha ko. May dugo na ring lumalabas sa ilong ko. Sinuri agad ako ni Itay. Pareho pa kami nagulat ni Limuel sa sagot niya. Tama ang narinig niyo. May kumukulam sa iyo, anak. Matindi ang galit niya sa iyo. Iisang tao lang naman pong may galit sa akin Walang iba kundi si Mia. Pupuntahan ko siya at magmamakaawa na tigilan na niya ang pagpapahirap sa iyo.
Ganun ba talaga katinding galit niya sa akin para kulamin? Magpakumbaba ka na lang dahil may kasalanan ka rin naman sa kanya. Hindi ko na ba sinasadyang nangyari? Siya ba ang babaeng pinagseselosan mo? Opo, Tay. Dahil sa wala namang basehan na pagseselos mo, nasagasaan mo ang isang mangkukulam. Hindi ko naman po alam na mangkukulam ang babae yun eh. Tama ang asawa mo. Matuto kang magpakumbaba, lalo na ikaw naman ang may kasalanan. Opo, Tay. Pagalingin niyo na po ako. Pakiramdam ko, anumang sandali mahahati ng mukha ko eh. Limuel, bantayan mo ang asawa mo. Ako ang makikipag-usap sa babaeng yun. Sigurado po ba kayo? Tumango lang si Itay tapos lumabas na siya ng bahay. Nang kami na lang ni Limuel ang naiwan, mas lalong tumindi ang sakit na nararamdaman ko sa mukha ko. Maliban sa sakit, para yung sinisilaban sa tindi ng init na nararamdaman ko. Samantala, nasa labas naman ng pinto ng bahay ni Mia si Itay. Ilang sandali pa lumabas ang dalaga. Ay, hindi ako kaaway, Iha. Nandito ako para pakiusapan ka. Natigilan mo na si Dorina. Naging mabuti ako sa kanya. Tapos dahil sa selos niya, muntik pa niyang patayin ang kapatid ko. Alam ko na nawala sa katwiran ang anak ko. Ako na ang humihingi ng kapatawaran sa ginawa niya. Dapat lang sa kanya ang magdusa. Kung hindi mo babawiin ang ginawa mo, mapipilitan akong labanan ka at ibalik sa iyong ginawa mo sa anak ko. Kung babawiin ko ba, magbabago na siya? Walang kasiguruhan. Pero kapag may ginawa na naman siyang makakasakit sa kapwa niya, kahit matanda na siya, kakastiguhin ko pa rin siya. Hindi ko kukonsintihin ang mga mali niyang ginagawa. Hindi ako likas na masama. Nadala lang ako ng galit ko. Alam ko. Kaya nga nandito ako para kausapin ka. Gusto ko lang mamuhay ng tahimik kasama ng mga kapatid ko. Babawiin ko na po. Patawarin niyo ako sa ginawa ko. Maraming salamat sa iyo, Iha. Akala ko yun na talaga ang katapusan ko. Nagpapaalam na nga ako sa mag-aama ko. Nang bigla na lang nawala ang kirot at nawala na rin ang pamamaga ng buong mukha ko. Panay pasasalamat ko sa may kapal dahil hindi niya ako pinabayaan. Magaling ka na. Salamat naman. Akala ko talaga mamamatay na ako. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin ng mga bata kung mawawala ka sa amin. Patawarin mo ako ha. Dahil sa akin, nawalan ka ng trabaho. Ang dami kong kapalpakan na ginawa. Nagbayad ka na sa mga nagawa mo. Huwag mo na lang uulitin. Hindi na ulit ako magiging makasarili. Gusto ko sanang makausap si Mia para personal na makahingi ng tawad. Pero sabi ng kapitbahay niya, lumipat na sila ng bahay. Walang nakakaalam kung saan. Matuloy na lumipas ang isang buwan. Wala na kaming balita pa kay Mia. Hinayaan ko na lang. Ang mahalaga, hindi na niya kami ginambala. Nangako na rin ako kay Limuel at kay Itay na hindi ko na ulit gagawin ang mga ginawa ko. Magiging mabuti na akong asawa. Sa totoo lang natakot talaga ako ng husto sa nangyari sa akin. Hindi ko kasi akalain na magiging biktima ako ng kulam. Kaya sa mga kagaya ko na wala na sa lugar ang pagseselos, libong beses niyong isipin na baka ang taong pinagseselosan niyo may lahing mangkukulam pala. Yun pa ang magdala sa inyo sa kapahamakan. Hindi lahat ng tao nabibigyan ng pangalawang pagkakataon gaya ko. Maraming salamat Miss Gwen sa pagbibigay buhay ng aking karanasan sa inyong channel. Sana magsilbi itong aral sa mga gaya kong selosa na may responsable at mabait na asawa. Wakas.